Baka thermostat nito, boss. Ganun na lalabas ngayon eh. Oh. Hindi ko pa naman nakakuha yung setting eh. Nilinis ko lang rin loob na rin. So ayun, kung nakita nyo yung nasa video, hindi siya magtuloy ng power up. So sa CL6231A yung naka-install doon, isa yun sa customer ko. So ang sinuggest ko na lang sa kanya is bili na lang siya ng bago and then install na lang, tapos i-guide ko na lang siya sa calibration. Pero kung makutingting ka at curious ka, so may remedyo pa yung ganyang problema. Sa lahat ng Lilitech, i-experience nyo yung ganyan. Hindi siya mag-power up, hindi siya magtuloy. So ang problema niyan, grounded siya. May sirang relay sa loob, either relay ng timer, relay ng heater, or relay ng humidity kung merong humidity display yung inyong thermostat. So ito kasi ay timer lang ng motor saka sa heater. So ito nga pala yung diagram niya doon sa mga baguhan na gustong gumamit ng ganitong uri ng thermostat sa EL6231A. Ito yung diagram. Meron na rin siyang toggle switch para sa automatic and manual. So ang wala dito is yung illumination light. So hindi ko na isinama. Itong motor lang saka limit switch ang aking inilagay. Yung heater, ibinukod ko na rin. So ito nga pala yung sample ng isang Lilitech. Ito ay CL7850. So yung may bilog, yan ang heater relay. So mostly yan ang bumibigay. Doon naman sa CL6231A, dalawa lang yung makikita nyo doon. Yung nasa tabi, yun yung relay para sa timer. At yung katabi nun, yun na mismo yung sa relay ng heater. So mostly ang bumibigay dyan is relay talaga ng heater pag inirerekta natin. So ayan yung may bilog. Relay din ng heater yan. Ito ay 7815. So kailangan natin ng tester kung papalitan natin. Kasi may polarity ang ating ilalagay na device. Kailangan nating umorder ng solid state relay na merong input na 3 volts to 32 volts. So irerekta natin yan. Tatanggalin natin yung defective na relay mula dun sa thermostat. And then na-identify natin yung supply dun sa mismong thermostat kung nasan ang positive at negative. Dahil meron pong polarity ang ating solid state relay. Pwede din naman from the start gumamit kayo nung relay na ang input voltage ay AC para hindi rektang dumadaan sa hindi yung relay mismo ng thermostat ang mag-control sa heater. Meron ito yung AC na 80 volts to 240 volts ang kanyang input. So ayan, ganito. Ito ay AC ang kanyang supply. Pwede mo siyang dito padaanin yung heater. Hindi siya rekta sa relay ng ating thermostat. So pwede rin to. Pero kung na-experience mo na yung ganun sa naunang video na hindi siya mag-power up, so may solution pa yon. Ang kailangan mo lang is yung solid state relay na 3 to 32 volts ang input. Tapos bakit solid state relay at bakit hindi ganitong uri ng relay ang ginagamit ko? Kasi yung ganitong uri ng relay is moving parts. Meron siyang moving parts sa loob. So pag may gumagalaw na parts, ang tendency niyan mag-weld yung kanyang contact sa katagalan. Pero pwede rin naman. Pero kung naman may budget, so hindi naman kamahalan yung ganong relay, yung solid state relay na ang gamitin nyo. Kasi yun ay electromechanical, wala siyang moving parts sa loob.
So, walang magwe-weld. Itong ganito kasi meron siyang contact, tapos pinapagana siya ng, pag once na energize yung coil, magkakaroon siya ng magnetic, tapos hihilahin niya yon parang sa contactor, and then dun siya magkakaroon ng contact. So, ito yung definition ng ating solid state relay. Kaya yun ang aking ginagamit. No moving parts, electromechanical relay yan. Kaya napakagandang ilagay sa ating thermostat. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.